Pagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si member na ng batch. So ito ang aking daily devotion. At ngayong araw mga kapatid, yung pag-uusapan natin ay dead end situations o Moses and the crossing of the Red Sea. At ito ay mula sa Exodus chapter 14. So sabi sa scripture ngayong araw mga kapatid, at sinabi ni Moses sa bayan, huwag kayong matakot, tumayo kayo at inyong makikita ang pagliligtas sa Panginoon. Ito ay ayon sa Exodus chapter 14 verse 13. Ang Exodus chapter 40 mga kapatid ay kwento ng isang tunay na dead-end situation. Sa harapan ng mga Israelita ay ang dagat na pula. Sa likod nila ay ang mga hukbo ni Pharaoh, mga kabayo, karwahe at sundalong handang pumatay sa kanila. Walang kaliwa, walang kanan at walang atrasan mga kapatid. Kung atin titignan sa mata ng tao, tapos na itong lahat, wala na silang pag-asa pang makaligtas. At ito madalas tayo nakaka-relate dahil may mga pagkakataon sa buhay natin na pakiramdam natin ay sinulok tayo sa sitwasyon na wala nang option, wala na tayong pag-asa, wala nang solusyon, at wala nang dapat pang magagawa. Kahit sinunod natin ng Diyos, eto pa rin tayo parang nakaharang ang dagat at mahabol ang problema. Nagreklamo mga Israelita kay Moses mga kapatid. Mas mabubuti pang maglingkod kami sa Ehipsyo kaysa mamatay dito sa ilang. Ito ay ayon sa Exodus 14 verse 12. Pag natakot ng puso, bumabalik ang isip sa dati. Mas pinipili ng tao ang kanilang pagkaalipin kaysa sa hindi tiyak na pagkalakalayaan nila. Para hindi ka na mag-isip ng Diyos mga kapatid. Ang utos ng Diyos kay Moses ay kakaiba. Sabihin mo sa mga Israelita na sila ay magpapatuloy. Ito ay ayon sa Exodus chapter 14 verse 15. Magpatuloy tayo kahit may dagat, maglakad kahit walang daan. Minsan kasi mga kapatid, inuuna ng Diyos ang hakbang bago niya ipakita ang solusyon. Nang itinaas ni Moses ang kanyang tungkod, hingatin ng Diyos ang dagat. Ang tubig ay naging pader sa magkabilang panig at ang Israel ay lumalakad sa tuyong lupa. Ang hadlang mga kapatid na akala nila ay katapusan na ay naging daan ng kaligtasan. Pero pansin natin mga kapatid, hindi inalis ng Diyos ang dagat. Hinati niya ito, ibig sabihin may mga pagkakataon na hindi niya agad tinatanggal ang problema, kundi binabago ang itsura nito para ipakita ang kanyang kapangyarihan. Ang parehong dagat na nagligtas sa Israel ang siyang naging hatol sa Egypt mga kapatid. Iisang sitwasyon pero magkaiba ang naging resulta. Kapag ang Diyos ang kumikilos, siya rin ang nagtatakda kung sino ang maliligtas at sino ang matatalo. Sa isang dead-end situations ay hindi hudyat na wala na ang Diyos. Madalas ito ang eksaktong lugar kung saan niya ginugustong ipakita na siya ang makagawa ng mga imposible. Kaya mga kapatid, may dagat ba sa harap natin na maharap ngayon? Isang problema na parang wala na solusyon? Tandaan lang natin na ang Diyos ang nagbubukas ng dagat at pula ay hindi nagbago. Pag wala na tayong magawa, kundi magtiwala, doon na tayo kadalasang nagsisimula ipakita ang himala. Ang dead end natin ay maaaring doorway ng Diyos. Dito gatapos sa aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.